Soyo Pono. Good morning. Blessed na naman mga pangat. Siyempre time check muna tayo. 9:01 na ng umaga mga pangat. Ngayon mo ito, alas 9 ng umaga. Mainit na mainit. Naka sunvisor tayo mga pangat. O yan siyempre bigayan ni Sir Glenn. Shoutout sa'yo Sir Glenn, salamat ha. Gagamitin natin ngayon dahil sobrang init na talaga mga pangat. At siyempre mga, alam, magpapandong muna tayo. Mainit talaga. Siyempre may dala rin tayong jacket mga pangat. Yun, di ba? Pandong muna tayo, ang init eh. Yun o. Panangga sa araw. At syempre bago ko makalimutan mga pangat, maingay ah, may buha mo ah. Ano ba yung buha ko na yan? Ambulansya mga pangat. So yun eh, syempre mga pangat eh, belated happy Independence Day yon sa ating mga Pilipino, sa kalayaan ng bansang Pilipinas. At hindi lang yun mga pangat, kahapon, linggo no, today is Monday. Today is 17, no? June 17. Siyempre kahapon mga pangat, June 16. Siyempre, Happy Father's Day! Yo! Sa lahat ng magigiting ng ama dyan, siyempre sa ama ko. At Happy Father's Day sa iyo. At siyempre sa lahat ng ama na nagtataguyod at nagiging good provider, mapagmahal sa asawa, mapagmahal sa mga anak. Sa madaling salita, responsible father. Saludo sa inyo lahat. At siyempre good job sa mga bagay na na-achieve natin para sa ating pamilya. Yo, di ba? At syempre mga pangat, kagaya ng nasabi ko sa vlog nating nakaraan, ngayong buwan din mga pangat ang aming wedding anniversary. Silver wedding anniversary. Lupit! Naka silver wedding anniversary na mga pangat. Kalahati na lang. Gold wedding anniversary na. Yo, di ba? Siyempre, masaya tayo, di ba? Dahil maraming celebration ngayong buwan, yun. At siyempre mga pangat, may pupuntahan tayo. Meron tayong aalamin mga pangat, mga presyo-presyuhan, yun. Kung magkano yung paganito, paganyan, paganon. Mga pangat, samahan nila ako. May pupuntahan tayo. Kaya, let's go. Grabe mga pangat. Dalawang office yung pinuntahan ko. Nakalimutan ko nga pala. Naglalaro to, pangat. Today is holiday. Kaya pala walang opisina. Alam nyo kung bakit? Today is Eid Mubarak. Yun. Kaya pala takbo tayo. Kasi blink no. blink na eh. Kaya pala walang opisina dahil holiday pala mga pangat. Today is Eid Mubarak nga pala mga pangat. Nagsimula yan nung Sabado. Tapos hanggang hanggang Martes 18 bukas. Hanggang bukas holiday. Mga pangat, maganda yung holiday no dahil meron na naman tayong PH o kaya bayad mga pangat. Depende kung anong gusto mo, PH or bayad. Yeah. Pero sobrang init talaga. Ay, basang-basa yung bumbunan ko, grabe. Pagod ako eh. Pero mo dalawang opisina yung pinuntahan ko tapos sarado lang. Abe, ngayon mga pangat, nagutom tayo. Mga hinahin na lang tayo mga pangat. Ayun tayo dito. Dito tayo kasi. Yung kabayan te? Ba, kabayan na lang dito ah. Gusto ko sa labas te ah. Mag-vlog ako eh. So yung mga pangat, dahil nagutom tayo, bogchi muna tayo. Pampira, wait lang, order muna tayo. Ay, grabing init, nagutom ako. Tapos, bali wala yung napuntahan natin. Actually, meron kasi tayong dapat alamin mga pangat regarding sa mga padalahan, no? Dahil siyempre, yung t-shirt natin, malapit na maging available. Kailangan prepare tayo sa mga bagay-bagay, di ba? Breakfast muna tayo. Ito, gusto ko to. So yung mga pangat, habang nag-aantay tayo ng order natin, siyempre mga pangat, naisipan ko ng sumagot ng mga katanungan. Yan, di ba? Meron tayong sasagutin mga katanungan mga pangat na paulit-ulit. At siyempre mga pangat, paulit-ulit natin sasagutin yan. At hindi tayo magkasabang sagutin yan mga pangat, di ba? Ang tanong ni Byrona Rap, shoutout sa'yo siyempre. Ang tanong niya mga pangat ito, Sir, ask ko lang sana kung pwede bang mag-sponsor ang asawa ko sa akin. Pupunta dyan pero hindi aabot ng 10K EAD sahod niya. Mamaya natin sagutin yan. Pero ang tanong naman ni Kebanoga, yan, shoutout po sa inyo kung sino man kayo, babae o lalaki, hindi ko alam. Hi po, how about po sa first cousin ang mag-sponsor for visit visa, anong mga kakailanganin po? TOA, God bless. Ano to? Anong TOA? Hindi ko alam ang ibig sabihin ng TOA. Baka nag-mistype lang no. Meron pang tanong mga pangati. Zwalter mga pangat. Yun, shoutout po sa inyo, Madam or Sir Zwalter, sino man kayo. At syempre mga pat, ito ang tanong niya.
Pwede po ba mag-sponsor ng visit visa yung cousin ng mother ko? Bali, second degree auntie ko na po siya. So, yun po ang mga katanungan, no, ng ating mga kababayan. So, tungkol sa visit visa and sponsors. Sponsorship, no, mga pangat. So, dati kasi nung una pa, madali lang makarating dito mga pangat, no. Actually, madali lang mag-tourist or madali lang mag-sponsor. But, pagdating ng 2022, binago yung law ng UAE na hindi ka na pwedeng mag-sponsor pag wala kang 10K. Liliwanagin natin ngayon yan mga paangat kung sino ba yung dapat na may 10K at sino ba yung kahit walang 10K possible o capable o able na mag-sponsor sa kanyang relatives or pamilya. Ito na yung order natin mga pangat. Ayan, dumating na. Uy, di ba? Ito yung paborito natin ito mga pangat. Hindi ko na nga alam kung nagiging Indiano na ako mga pangat kasi mga Indian food na pinagkakain ko eh. Anyway, gagawin yung link sa description para ma-check nyo rin. Sabi, can I sponsor my cousin in UAE from Philippines? Mga pangat, pag sinabi mong cousin, pinsan of course. So sabi dito, to be able to sponsor family members to the UAE, you must fulfill the following conditions. So, ito mga pangat ha, sa lalaking cousin o lalaking pinsan o sa babaeng pinsan. Ito mga pat yung kanilang rules, no? Male expatriates. So ibig sabihin na expatriates yung mga kagaya ko mga pat na expat, no, na OFW dito, must have a minimum salary of 4,000 dirhams per month or 3,000 dirhams per month plus accommodation. Yung kinakailangan mo pag ikaw ay isang lalaki na mag-sponsor ng pinsan mo sa Pilipinas, kinakailangan meron kang 4,000 or 3,000 salary minimum, no? Hindi ko lang kung include yung basic o all-in na yung ganon, then plus accommodation. So, yun dapat ang iyong capacity pagdating sa salary. Bukod pa dun mga pangat yung tinatawag nating affidavit of support or ano ba mga documentation, bukod pa yun. Pagdating namin mga pangat sa kababaihan, ito naman mga pangat medyo mabigat-bigat. Sinasabi dito is female expatriates. Kaya sinasabi ko na mga pangat expat kagaya ko, no, na isang OFW or residence visa pero hindi naman talaga lokal, no. Female expatriate must have a minimum monthly salary of 10,000 dirhams. Medyo mabigat. Or 8,000 plus accommodation. Dun maliwanag mga pangat yung tinatawag nating 10,000 dirhams na salary. Pag lalaki ka, 4,000 okay na. Pero pag babae ka, yun ang mabigat. Nasa 8,000 or 10,000 dapat ang salary mo na minimum. Pero yung tinatawag nating cousin ng mama mo, same lang rin naman kasi auntie, tito, nephew, yan. At yung mga requirements, kailangan pa rin yan mga pangat syempre na tinatawag nating affidavit of support sa ating Philippine Consulate. At syempre mga pangat yung mga dokumento nyo sa yung company, syempre ikaw nasa Pilipinas, syempre passport, visa, ticket, no. Kailangan meron ka rin kapasidad, no, ikaw na nasa Pilipinas na i-sponsoran. May trabaho ka or meron kang negosyo sa Pilipinas kasi nga magtuturist ka rito eh. Hindi magtuturist ka rito na wala ka talaga. Mga pangat, subo-subo muna tayo. Yan, di ba? Yung paborito natin. Ito lalo yung gata. Ito, paborito ko to. The best. Sasasal sa mo ito, sa mami. Pagdating naman sa asawa natin, binabanggit ni Madam, napansin niyo mga pangat, kung napanood niyo yung vlog ko na kasama ko yung anak ko rito, yung ating prinsesa, wala pa sa kalati ng 10,000 yung sahod ko. Yun, maliwanag. Pero natala ko yung anak ko rito mga pangat. Kasabay ko siyang bumiyahe. Kailangan niya lang is yung return back ticket niya, yung kanyang visa, yung kanyang valid passport ng mga pangat. Sa side ko naman, ang kinailangan ko lang, yung present employed na ako rito, na may visa ako, na residence visa sa UAE. Walang 10,000 salary. Nadala ko yung anak ko rito. Mga pangat kasi yung kinatuhiran ko noon, kaya ako dadalhin yung anak ko rito, siyempre graduate siya ng college, paulit-ulit ako. Yun yung regalo ko sa kanya bilang graduation gift kung tawagin. Yun yung graduation gift ko sa anak ko. Ituturo ko siya rito sa Dubai. Ayun yung pinaka gantimpala. At yun, wala namang masyadong question at hindi naman talaga strict yung pagkaka-question.
Actually yung anak ko hindi na ganong tinanong lang ko ilang taon na siya, tatay mo ba talaga yan, tingin lang yung dokumento, ganun lang. Hindi ko matagal ko na sinasabi, anak, magulang, asawa, kahit wala kang 10,000 salary, madala mo yung anak mo rito, ay yung pamilya mo rito na first degree. Madam, huwag kang mag-alala, kahit walang 10,000 salary yung asawa mong sahod, kaya ka nang dalhin dito. Kasi basically, hindi ka naman papabayaan ng asawa mo. Ang sa immigration lang naman sa Pilipinas, insecure lang yan mga pangat. Yung kating siguradong ligtas tayo, safe tayo. Siyempre mga pangat sa kamay ng ating mga pamilya, asawa, anak, magulang, safe naman tayo siyempre, of course. Siya nga pala mga pangat, yun sa mga kukuha ng visa. Dalawa yung ating pwedeng yung pagkunan, si Warchan TV at saka si Rosalie, no? Yung promote natin nung nakaraan, makikita nyo. Kontakan nyo lang sila or PM lang kayo dito o comment lang kayo dito sa ating comment section para marireply nila kayo, no? So kain muna tayo mga pangat. Kainin ko muna to, ubusin ko muna to mga pangat. Habang mainit-init pa ni Mami, sarap. May kalamansi, lemon, oh, lemon. Sarap, grabe. Yaw. Sarap! Maingay ka! Sa'yo mga pangat, medyo nabusog tayo mga pangat. Hindi lang medyo, talaga nabusog. T-shirt natin malapit na maging available yan mga pangat. Kaya hintay-hintay lang. At sana huwag kayong magsawang sumuporta sa ating Rogin TV channel. Talagang malupit yung summer ngayon mga pangat. Tingnan natin yung, yung degree. 39 degrees Celsius pa rin mga pangat ngayon. Grabe, mainit pa rin talaga. Sunog na naman ang tenga natin ito mga pangat. Nasusunog yan eh. Magiging chicharong bulaklak na naman yan. Hindi bulaklak, kumbaga yung tostado. Parang ganun. So yun mga pangat, at syempre hanggang dito lang ito vlog ito. Maraming salamat sa panonood. At syempre kung nag-enjoy kayo, kung natuto kayo mga pangat at nagkaroon kayo ng idea, syempre mga pangat, maraming salamat sa walang sawang suporta. At syempre mga pangat, kung bago ka pa lang, don't forget to like, share, and subscribe, di ba? Pag bago ka pa lang, hit mo na yun mga pangat, smash mo na yun mga pangat, yung subscribe button at saka click notification bell para lang yung updated mga pangat sa bawat video natin i-upload yung kahit mainit mga pangat, grabe init oh. Huwag lang ganong naglalakad. At saka mga pangat, sa nagtatanong nga pala kung ba yung nagpapayong ba rito mga pangat, meron naman. Kumbaga, kung napapanood yung mga previous vlog natin, may masisilip-silip kayo o may makikita kayo yung mga nagpapayong doon mga pangat. May mga nagtatanong mga pangat ng mga kababayan natin, bakit dyan sa Dubai ang init-init, wala na nagpapayong? Meron naman. Kaya lang kasi dito mga pangat sa Dubai, alam niyo naman, hindi puro Pilipino rito. Kagaya ng mga ibang lahi, matitibay sa init yan. So hindi nila kailangan ng payong. Pero may mga Arabic na nagpapayong eh. Pero karamihan mga pangat, mga Indian, Pakistan, kaliwali payong. Kaya minsan yung mga Pilipino na-adapt na rin, nasaya na rin mga pangat. Kagaya ko, minsan hindi naman talaga ako nagpapayong. Pero nagpapandong ako kapag hindi ko kaya. Ito, ang lupit ito, grabe yun. Salamat sir ha, ang ganda na ito. Inaayos yung ano ngayon ha. Binababa yung, anong tawag yan? Binababa yung signage ng ano, Brand Forest. Ano nangyari dito? What happened there, bay? Ha? Oh, pambihira yan, wala na pala. Dito lang sila mga pangato. Bigger and better shopping experience at Alric Mall. Closed on Saturday, June 10. Sarado, tinanggal eh oh. Wala na yung Brand Forest pala rito. Wala na yung Brand Forest. Pambihira yan, tinanggal. Wala na mga pangat, Brand Forest is closed. Ewan ko lang kung renovate ba yun o bubuksan pa nila. Pero tingin natin sa mga susunod na mga panahon, no? Pero hanggang dito lang muna ito.